Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. I don't know kung good news man ito or hindi, pero grabe kabibig. Posibleng makaka-attend sa impeachment trial si Senator Marcoleta at Senator Estrada. Wow, excited kami dyan. Kasi nakikita namin itong si Senator Marcoleta talaga ang posibleng, makapagyuyuko sa mga witnesses ng prosecution. Knowing Senator Marcoleta, ang daming alam sa batas at ang talagang alam niya ang pasikot-sikot kung paano magtanong sa mga witnesses ng prosecution at depend sa mga kabibig. At the same time, itong si Senator Estrada, marunong doon itong mag-interrogate mga kabibig. Alam nyo, sa impeachment trial ng ni Sara sa Senate Judges, ang mahilig lang talagang may laman ang mga pangungusap at talagang nakasentro, iniobserbahan at mga witnesses at mga dokumentong pinakita. Senator Alan Peter Cayetano, grabe. Oo. Marami kang malalaman sa kanya. Senator Pia Cayetano, Senator Amy Marcos, Senator Robin Padilla, kahit sabihin nilang pinagtatawanan na si Senator Ruben Padilla kasi kung ano-anong mga tanong niya, sabi ng iba, nonsense yung tanong ni Ruben Padilla daw. Pero kung iisipin mo, nonsense nga. Pero may punto. At masyasyak ka lang. Pati ang witness, parang masyasyak kung ano isasagot. At makukuha ni Senator Ruben Padilla ang witness kung magsisinungaling or hindi. Kaya huwag yung ismulin si Senator Ruben Padilla. At least, Senator Ruben Padilla is trying his best to question the witness, to provide answers, at talagang i-guide niya ang sambayan ng Pilipino kung ano ba talaga ang totoong nangyari kumpara sa ilan dyan. O, nakita niyo na ba sila tulapin niyo ng tanong? Hindi. O, sino pa bang hindi yung nakita ng tanong dyan? Diba? O, ito kabibig, ito yung interview kabibig. Interview ito na posibleng payagang makalahok sa impeachment trial ang mga nakakulong na senador kabilang sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Rodante Marcoleta kung aaprobahan ito ng Sandigang Bayan at ng Senado. Ayon kay dating Sandigang Bayan Associate Justice Alex Queiroz, kailangan muna ang pahintulot ng dalawang institusyon bago sila makadalo. Kasama na ang posibilidad ng lumahok sa pamagitan ng video conference. So, pwede pala kabibig. Pero ang majority block ba? Okay lang ba sa majority block? Para yatang ayaw, lalo na si Lacson. Parang ang nagkontrol dyan sa Senado, si Lacson at saka si Soto. Para itong sino ba to? Si Gatchalian, parang kontrolado ng Lacson. Diba? Ito kabibig, baka ito ang pag-asa natin na makita natin si Senator Marcoleta na mag-interrogate sa mga witnesses. Ito na kabibig. May hanging question tayo kanina tungkol dito nga po sa kay Senador Marcoleta at kay Senador Jinggoy Estrada. Opo. Alam po ninyo, kaya hindi ang Senado kasi hindi pinapayagan yung dalawa kasi hindi daw nila pinayagan si Senador De Lima. Mm-hmm. Kasi ang ibig ko sabihin na magtrabaho o hindi maka-attend. Noong panahon na si De Lima ay nakakulong. Opo, opo, opo. Kasi sa akin kasi ayaw kasi ng Senado. Ngayon, ang tanong ko ito, kung sila ba'y hihingi ng pahintulot sa Sandigang Bayan at pumayag, papayagan pa nila na makapunta at maka-attend ng session. Alam po ninyo, napakabigat kasi, dalawang bagay ang mabigat na grounds nung dalawang senador. Number one, they will be attending to the constitutional mandate nila bilang isang senador umattend ng Senado o ng impeachment court. Kasama yun sa kanilang mandate yan. Number two, they are still presumed to be innocent. Ito pong dalawang nabanggit kong ito po ay napapaloob sa ating saligang batas. Okay, now,
there could be some happy compromise. Ano po yun? Kung papayag sila na gumamit ng Zoom, ng ating tinatawag na modern technology ngayon. Mm. Kasi bakit ayaw sa witness, na nasabi ko dati, ang witness, kaya hindi pinapayagan sa husgado yan kasi pwede siyang maturuan. Pero ang senador, talagang sarili nila, voluntaryo silang naandun. Sila ay naandun. Sa katunayan, meron pa nga mga researcher yan, may staff yan. Talagang they should be equipped. Kung po pwede nga silang nasa library, okay lang din. Open book, open notes. Pero sa isang witness, hindi. Ngayon, bakit hindi nila payagan? Ang ibig ko sabihin, hindi natin pinapaboran yon. Nagbabago na ho ang panahon. Ang ibig ko sabihin, yung maaaring bawal nung 10 years ago, ngayon baka pinapayagan na. Nagbabago kasi ang batas. Wala pong, sabi nga ng no law is static o para sa Tagalog, walang batas ang natutulog. Iyan ay keep on changing. Depende sa kanyang kapaligiran. So, kaya nga, paano po yun? Halimbawa po, pumayag ang Sandigan Bayan. Halimbawa po, pinayagan po sila na umaten. Kailangan payagan din siya ng Senado. Okay. Dapat Kasi, silang, kasi ang nangyayari kasi, sinasabi nila, hindi po pwede nakakulong. Teka muna, hindi naman lahat ng instance 100% they have to stay inside. Paano kung ikaw ay gaganap ng isang mandate mo na sa ilalim ng salikang batas at sila po ay with presumption ng innocence. Sila po ay hindi pa naman po guilty. At sa katunayan, sila po ay senador pa rin po naman. Hindi po sila natanggal bilang senador. Tama. Ang mabigat po kasi niyan, ang hindi nakakalimutan nila, representative po yan ng mga bumoto sa kanya, sa kanila, na inaasahan na itong dalawang ito ay magtrabaho para sa ikabubuti ng bayan. Yun ang hinihintay. Now, presumed to be innocent, kaya nga, alam po ninyo, unsolicited suggestion na akin. Sa ilalim na naman ng saligang batas, nakalagay dyan, every person, every individual is entitled to right to bail. Okay. Nadidinig niyo po yan. Pero merong except, ayun. Except, na-charge ng capital offenses at ang ebidensya ay malakas. Ang aking unsolicited suggestion is, bakit hindi muna natin ipaprove sa prosecution that the evidence is strong? Pansamantala, habang hinihintay yon, sana makalaya mo ng provisional itong mga akusado. Kasi ang ibig ko sabihin po, exception po yun eh. Generally, everybody, as a matter of right, may post a bail. Pero kung ikaw ay nadidemanda ng punishable ng perpetua at ang ebidensya ay malakas, except dapat sana ipatunayan mo na yung exception. Kaso ang nangyari, sa pangkaraniwang pangyayari ngayon, basta ikaw ay nademanda ng capital offense, bago ka makahingi ng piyansa, kulong ka muna. Oh, there you go, kabibig, ha? Oh. May nalaman tayo. Posible pala, kabibig. Posible pala na si Senator Marcoleta at Senator Estrada ay maka-attend. Ko, yan na nga ang sinasabi natin. Playtime. Playtime talaga yan, mga kabibig. On the other hand, kabibig, ha? Si VP Sara, mga kabibig, nagsalita na sa mga sinasabi nila na na kaso, yung grave threat. Ito ang statement ni VP Sara. Para malaman din natin, ha. Kasi trending itong impeachment trial eh. So sinagutan ni VP Sara para wala ng katanungan pa. Sabi ni VP Sara, mga kabibig, mga kababayan, on day 4 of the impeachment trial, the country witnessed what I have been saying all along.
the complainant is not supported by evidence, which is tama naman, nakita natin. Repeatedly claiming that there were threats when none existed, inventing an assassin when there was none, and fabricating evidence to support those claims does not transform fiction into fact. Instead, such actions undermine the integrity of public institutions, erode public trust, waste public resources, and corrupt the search for truth. An impeachment proceeding should be grounded in credible evidence, not speculation, manufacture of narratives, or unsupported allegations. The rule of law depends on facts, not fiction. Thank you. Yan, kabibig ha. Yan ang statement ni VP Sara. Di ba? Ang rule of law nagdedepende sa kung ano ang katotohanan at hindi puro kuro-kuro lamang. Kabibig, ano ang iyong komento hinggil dito? Una natin pinag-usapan na posibleng si Senator Marcoleta at Senator Estrada, Jingo Estrada, maka-attend sa impeachment trial. Ano ang iyong komento? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.